Hello everybody, dinner time. Kabihis pa ako. Kagagaling lang namin sa katatapos lang ng aking treatment. Yun, may band-aid pa ako. Ayan. At gabi na kasi nilagay ako sa alas 3 ng hapon. 2 hours yung ano ko, treatment. Anong petsa na? What time is it, honey? 5:45. Niluto ko yung pagkain ng jowa. Yan. Very, very quickly. At nag-init ako ng aking pagkain. Siyempre, aking rice. At saka ang tawag dyan, escabeche. Ayan. 4 na piraso ito. Pero, kinain ko na yung 2. Grabe na talaga. Dati, nung maliliit kami, ang itong isang buong piraso ng isda, hahatiin pa yan sa 2 para magkasya sa amin. Kasi 6 kami magkakapatid. Tapos, ngayon, isang upuan ko lang ang 2 peraso. Diba? Kabalok, guys! O, diba? Yan, escabeche. Para siyang galunggong. Hindi ko alam yung tawag sa atin, tambakol ba yan? Basta para siyang galunggong, pero hindi naman siya talaga galunggong. Wala naman galunggong dito sa Australia. Yun. Ay. Magkakamay nga ako. Naghugas na ako ng kamay. Naghugas talaga ako ng kamay dahil sabi ko magkakamay ako. Tapos ngayon, ay hawak akong kutsara tinidor. Yan. Simple lang siya, guys. Onion lang nilagay ko, garlic. At saka syempre, ang luya. Dahil hindi siya magiging escabeche kung walang luya. Diba? Itong escabeche is one of the foods that is nice to eat kinabukasan. Yan. Sarap. Actually, pangatlong araw niya na ngayon. Kasi, sa gabi, iba ulam namin. Dapat kagabi, kakainin ko siya. Pero, nag-request itong si Happiness ng ibang ulam. Kaya, ngayon ko na lang siya kinain. So, siya, syempre, yung kanyang lamb chops. Karne. Ito lang ang hindi maganda sa ulam na to. Napaparami ka ng kain ng kanin. Ay, nako. Pwede namang untian lang kain ng kanin. Yan lang, diba? Talagang ang ulam na to, it calls for rice. Plenty of rice. Kasi naman, sabaw palang ulam na. Sarap. Pinya, pineapple juice ang nilagay ko dito. Tapos, halimbawa, mix siya. 1 cup ng pineapple juice, tapos 1 kutsara ng vinegar. Ganun ako, pinagsasama ko sila. Pero mas lamang yung pineapple juice kasi siya na rin yung pampatamis ko. Hindi na ako naglalagay ng asukal. Ang nilalagay ko na lang ay sweet chili sauce. May asukal din yun, kaya no need for asukal. Sarap. Ako.
May kwento ko sa inyo. Hindi naman siya hindi naman siya big deal. Kaya lang, it brings back bad memories. Yung nurse kanina, meron doon isang nurse. Hindi talaga siya dyan nagtatrabaho sa cancer center na yan. Pero, nandyan siya before. Parang reliever ba? Galing siya sa ibang ospital. Ngayon, kanina nandyan siya. Inintroduce sa akin. Hindi ko masyadong mamukha kasi naka-mask. Pero I had this feeling na kilala ko siya. Nung umalis na, sabi ko kay Habi, sabi ko, hindi ba siya yung yung nagturok sa akin dati na hindi ako nilagyan ng ng pampamanhid. Hindi ako inisprayhan ng pampamanhid. Grabe talaga, Day. Dahil na-trauma talaga ako sa pangyayaring iyon. 2 weeks kong ininda ang pain matapos ang treatment na yun. Dahil itinurok niya yung, ano pa naman yun? Yun yung luma kong port. Yung luma kong port yun na malalim at mahirap i-access. Biruin mo yun? Ininda ko talaga ng 2 weeks yung pain na yun. Nakipag-ano pa ako sa kanya, nakipag-debate pa ako sa kanya. Sabi ko, bakit yung iba, ginagamitan ako ng ganun? I never had a time na hindi ako ginamitan ng numbing spray. Sabi niya, it's not the protocol. Ganyan-ganyan pa siya sa akin. Talagang, ayaw talaga. Dapat daw ang gamitin ko, numbing cream, hindi daw yun. Wala nga numbing cream, nadudun na ako, nakaupo na ako, tuturukan na ako, hahanapan ka pa ng numbing cream. Numbing cream, yun ang gamit ko ngayon. 3 hours yan before mag-effect. Para hindi mo maramdaman yung turok ng karayom. At saka, malaki yung karayom ko dati. Doon sa dating port, dahil malalim nga siya. 1 1/4. Wasn't it? 1 1/4 inches. Ngayon, 1 inch na lang yung ginagamit sa akin. So, talagang traumatic para sa akin. Naalala ko talaga, hindi ko talaga siya malilimutan. Oo. Sabi nga ni Rick, kumingay. Kasi tinatanong ko, siya ba yung yung nurse dati na hindi ako binigyan ng numbing spray? Sumisenyas. Kasi nasa likuran ko, nasa isang pasyente sa likod ko. Ay nako, bakit ba? Kakausapin ko nga siya, haharapin ko talaga, sabihin ko talaga sa kanya, ganun. Binigyan niya ako ng anxiety. Pero narinig niya, sabi daw nung nurse sa pasyente niya na, it's your body. What did you say? What did she say? It's your body. It's your... You... Yeah, you're sort of thinking it's going to hurt, so it does sort of thing instead of... Di ba? Samantalang sa akin, pag-debate siya. But I guarantee if I got that needle and stuck it in her chest, do you think it's hurt or is it good? Oo. Kaya, mabuti naman. I mean, there's always room for improvement. If you really want to, to grow, you have to improve. At kapag may experiences ka na ganyan, suriin mo ang sarili mo. Tama ba talaga yung ginawa mo? O, di ba? Anong pwede mong gawin para ma-appease mo yung pasyente mo na hindi ka makikipagdebate, ganyan-ganyan. Kasi tayo, pasyente nakakaramdam ng pain, hindi naman sila. Tayo ang tuturukan, hindi sila. Kaya dapat tayo ang masunod kung anong gusto natin para lang hindi tayo masaktan, di ba? May sakit ka na nga. Mag-i-injure ka pa ng pain dahil lang sa ayaw kang bigyan ng hindi protocol, ganun-ganon, ganyan-ganyan. Ay naku, tigilan nga. So, sabi ko nga, I don't want her to be my nurse. Kasi baka magtagal siya dyan. Hindi ko alam kung ba't siya nandiyan dyan. Kung nagre-relieve lang ba din siya or matagal siya dyan o dyan na ba siya. So, I don't know. But, at first, sabi ko kay Habi nung nasa kotse na kami, nasa car na kami, sabi ko na, I don't want her to be my nurse. But nung sinabi niya na kinausap niya yung pasyente niya na siya ang masusunod kung paano ang gusto niya, ganyan-ganyan, ganun-ganun, kung anong mas magaan para sa pasyente. Sabi ko, mabuti naman. Harinawa, siya nga ay, nagbago na. Pag ganon, I will give her a chance. I will give her a chance. Pero, nako, talagang, nakakadala kasi, alam mo yun? The experience with you probably helped her to grow.
Hopefully. Ang cancer center kasi namin, merong parang, what do you call it? Survey sa mga pasyente kung how they do with their work, with their job, kung naging mabuti ba sila sa mga pasyente, kung naipaliwanag ba nila ng maayos yung kanilang ginagawa or gagawin. Ganon, may bibigyan ka online ng ganon sa survey sila. Tapos, nilagay ko talaga doon na one time there was a nurse. siya yung pinatutong ko lang. No? So, harinawa, na ano niya, na, ang tawag dito, na naramdaman niya na siya yun. I don't know. I don't even know if they actually talk to them or let them know about the surveys. But, hopefully, sana, na-realize niya na mali siya doon. Ako, hanggang ngayon talaga, hindi ko nalilimutan. Wala naman akong galit sa kanya, pero nakakatrauma lang kasi. Nakakatrauma yung pangyayaring yun. Dahil yun talaga yung port ko na malalim at napakarami nilang nag-try na i-access yun. Nahihirapan talaga sila. Every time I have my treatment, and they try to access it, iba-ibang nurse yun, depende kung sino naka-schedule sa akin, naka-roster. They tried, pero nakakailang turok talaga sila sa akin bago nila ma-access yung, kaya pinapalitan. So, ay nako, yun lang. Nagkwento ko lang sa inyo. ay. Mga unforgettable experiences sa treatment. Mga bagay na ating pinagdadaanan. Sarap. Ang tutuusin, sapat na sa akin ang isa eh. Unti-untiin ko lang siya ng kain. Kaya lang. Ayoko na pagtagalin. I brought 6 pieces ng ganitong fish. 6 piraso. Pinirito ko sila lahat. Ngayon, yung 4, ginawa ko ng ganito. May 2 pang natitira. Isasarsyado ko naman siya. Lagyan ko ng itlog. So, nakaprito na siya, nasa ref lang. Kasi ayoko siyang i-freezer ba na fresh. Kaya niluto ko na lahat. Itong klaseng isda na to, nagiging malansa kasi siya. Nung niluto ko siya, hindi siya malangsa kasi fresh talaga. Kapag ni-freezer mo, tapos inano mo, hindi ni-frost mo, nagkakaamoy isda siya. Mababangin na. Kaya pinirito ko na lang lahat. Ito pa nga. Tapos kunin natin ang sibuyas. O diba? Kumakain na ako ng sibuyas ngayon. Dati hindi ko yung kinakain. Sayang yung sabaw. Kaya lang hindi ko masyadong masabaw. Yan. Sarap. There you go guys. Si Happiness ay tapos na kumain. Naiwan na naman ako sa kakadaldal ko. Kaya hanggang dito na lamang muna. And I will finish my dinner. And I'll see you next time. Bye goodness.